Alleluia, 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 Alleluia. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pag-uupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aalibin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lunes ng gabi. At para sa mga mag-aaral po natin, unang araw ng kanilang klase. At ganun din naman, nais nating ipanalangin po yung ating mga kababayan sa Mindanao. Dahil kaninang umaga, pasado alas 7, ay nagkaroon po ng 7.8 magnitude ng lindol. At maraming istruktura ang bumaksak, may ilang nauulat na binawian ng buhay at nasaktan. Ang dalangin po natin para sa kanila, sa ating mga Pilipino, nang sa gayon maramdaman lagi natin ang pangangailangan sa Diyos. Ano po ba ang kabaliktaran ng pangangailangan sa Diyos? Kapag wala ka ng nararamdamang pangangailangan sa Kanya. O sa English, ang tawag natin dyan, self-sufficiency. Self-sufficiency. Napakiramdam mo, wala ka ng kailangang Diyos, wala ka ng kailangang kahit sino, dahil sapat na kung ano ang meron ka
at kung ano o kung sino ka. Ang ebanghelyo po natin ay tinatawag nating Beatitudes. Mapalad ang mga nauuhaw, nagugutom, pinararatangan ng kasinungalingan, gumagawa ng paraan para makipagkasundo. Ito pong lahat ng ito ay isang paraan para ipahatid ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag nating kakaligtan o malilimutan na kung maganda man o pangit ang ating kalagayan sa buhay, may problema man tayo o wala, ay kailangan pa rin natin ang Diyos. Kailangan pa rin natin ang Diyos. Kapag dumating yung sandali na parang you feel you are self-sufficient, you are strong enough, you are influential enough, you have enough backers and padrinos, you have enough savings and resources for you and your family, yan po ang nakatatakot. Diyan po nagsisimula ang pride. Pride. Hindi mo na kailangan ng ibang tao, hindi mo na kailangan kahit sino. Ikaw la, sapat na. Pride. At alam naman po natin kung bakit si Lucifer, na minsan ay anghel sa kaharian ng Diyos, ay ipinatapon sa impyerno. Ito ay dahil sa pride. Kataasan ng kalooban, sobra-sobrang pagtingin sa sarili, pero hindi nakita ang kahalagahan at galing ng iba. Pride. Mag-ingat po tayo dahil hindi lamang sa mga politiko nakikita yan. Maging sa ating mga ordinaryong tao, we can easily fall into pride. Ego ang tawag. Yung egoism. Sobrang pagtingin sa sarili na nalilimutan na ang kahalagahan ng iba. Ego. Ayan. Pride. Ito po ang isa sa mga bagay na dapat po natin naharapin, lalo na sa mundong ito. Na kung saan lahat gustong magkaroon ng kapangyarihan. Na kung saan lahat gustong makapwesto in a secured position. Na kung saan ang lahat gustong may panlaban at pandepensa. Pero ang katotohanan, marami po sa atin are vulnerable. Ang katotohanan ng realidad, marami sa atin may karamdaman, mahina, kapos, kung kaya't lalo't higit natin makikita ang kahalagahan ng ating pagkilala sa Diyos. Paghahanap sa Diyos. Pagsunod sa Diyos. Paglapit sa Diyos. Kahit pakiramdam mo mayaman ka na, nandoon dapat lagi sa iyong kalooban na hindi sapat ang yaman mo sa mundong ito. Kahit pakiramdam mo malakas ka, maganda ang kalusugan mo, maganda ang medical results mo, na sana nandun pa rin yung pakiramdam na ang magandang kalusugan ay hindi sapat para sa buhay na ito. Kahit ikaw pa ang pinakamatalino, pinakamarunong, pinakamaraming koneksyon, tinitingala, sinusunod, sana maramdaman po natin at maisip natin ng lahat ng meron ka, hindi sapat sa mundong ito. Iisa lang ang sapat sa mundong ito, at yan ay ating Diyos. We are not self-sufficient. We rely on God. Lagi tayong nagdadasal sa Diyos,
nagtatiyaga tayo, nagsusumikap tayo, nagpapakabuti tayo dahil batid po natin na ang sapat lamang sa mundong ito ay ang Diyos.